Hello guys, welcome back sa channel. Medyo matagal tayong hindi nag-upload, no? Medyo na busy tayo guys. And gusto ko lang sanang i-share sa inyo, no, yung experience natin dito sa ating Montero Sport, no, during this crisis, no. Alam niyo naman guys, yung presyuhan ng diesel ngayon, no, hindi siya joke. And it turned out na may mga choices tayo na biglang pumasok sa isip natin guys, no. Like, benta na ba natin to at bumili tayo ng EV, no, or plug-in hybrid. So maraming pumasok sa atin guys, no, na idea. Nakikita din natin sa mga YouTubers, no. Like sa particular sa vlog natin today, pag-usapan natin guys kung worth it ba na palitan natin yung diesel natin, no, like this Montero Sport, or kung yung ibang tito dyan naka 40, no, naka Fortuner or New X, Everest or Terra, no. Syempre maraming mga titos dyan na nag-isip din ng malalim dahil nga biglang tumaas yung diesel and uncontrollably hindi natin alam kung ano yung future pa, no, ng pagsasasakyan natin guys, no, kung ganitong laging may gera at sa oil tayo naka-base. Well, ang masasabi ko lang guys is depende yan sa sitwasyon mo, no. Bawa talagang kailangan mo yung EV, no, sa lugar nyo, and at the same time meron kang solar panel, no, meron kang ganong system sa nyo, then no brainer kung may budget ka naman, mag-EV ka na kasi wala kang gagastusin. Meron kang solar panel, no, may parking ka, or kung naka-hybrid ka na power is pwede kang mag-charge, pwede kang nakadepende yan guys, no, kung ano yung trip mo, no. But then sa vlog natin ngayon, i-particulate ko lang, no, kasi kung mag-EV ka, dalawa lang naman pagpipilian mo guys, no. Kung medyo may budget ka, syempre yung kukunin mo Tesla, no, or Seeker. Parang yan kasi yung nakikita kong pang high end, lalo na yung Seeker 009 guys. Grabe yung speed nun, kaya may pagunahan nun sa mga Rolls Royce na panood ko sa video. And ang nakikita ko lang guys, no, na dahilan bakit ako nag-isip ng malalim, no, kasi nga like this one, no, may nakita akong BYD E-Max 7 na EV, no. Isa yan sa mga best choice kung mag-ano ka guys, mag-EV ka. Kasi kung mag-shift ka na lang din ng energy na mag all in ka na dun sa talagang kumbaga ka na, mag-EV ka na, huwag ka na mag-isipan ng iba. Sa mga bago sa channel natin, no, usually naka-empty tayo. Gato ginagawa natin guys, so naka-apak sa brake, nakataas yung handbrake. So for me mas safe to, no, para at least alam mo hindi ka aatras talaga. Back sa topic natin, if like I said, meron kang budget na, no, na talagang bibili ka na talaga, no, dahil nga kumbaga tinitingnan mo guys yung ROI mo, kasi wala kang gagastusin, no, sa diesel or gasolina. Tapos may solar panel ka naman sa bahay mo, no, at your own convenience, no. Hindi ka kumbaga kinakabahan, no, dahil nga
maayos yung ano mo, no? May system ka sa bahay kumbaga na ano na hindi ka na magbabayad, no, na ng kuryente, no? No brainer, kunin mo na to si ano, si BYD or si Tesla, no, kung nandun yung budget mo. And ang nakikita ko lang kasi kagandahan ng BYD guys, sila mismo yung gumagawa ng battery nila and hindi na nila pinoprocure yun. Kumbaga sa kanila mismo yun, no, yung ginagamit nilang ano, no, power source. So if when kung yun yung kumbaga nandun yung budget nyo guys, no, mas maganda sa akin kung may pera ka na lang din Tesla. Kasi I saw videos na yung Tesla nila guys ano parang hindi nasasaid yung battery nila. Parang yung system ng Tesla na hindi siya sasaid yung battery. And for me, kung papipiliin ako, kung nandun yung pera ko, baka most likely Tesla yung kukunin ko. Pero kung budget conscious na tito ka, tapos gusto mo na talaga ng EV, guys, matimbang yung E-Max 7, no, ng BYD. Kasi sa nakikita ko, lalo yung Captain variant nila, 543 km, no, yung tatakbuhin nun. Tapos hindi mo kayang busin yung guys, no. Sa full charge 13 hours, alam mo, sa bahay ka lang i-charge 13 hours, wala kang fast charger, di ba? Yung naka-normal ka lang na ano, naka-plug ka lang ng normal sa bahay, 13 hours mo siyang i-charge. Then 543 km, tapos ang trabaho mo, pagpalagay mo ng 6 kilometers ka lang or ano, hindi mo kayang ubusin yung guys. Unless magpupunta ka ng Pagudpod or ng ano. So yun yung isa sa nakikita kong ano. So okay na okay din kung nandun yung budget mo. And syempre, hindi naman lahat, no, gugustuhin yan na kumbaga bumili ng ganyan guys, no, dahil lang sa may crisis, no. Pero I don't think kasi na parang unlike before na tuloy-tuloy yung peace, di ba? Ngayon kasi parang iba na yung mundo guys, parang konting mali, parang magkakaroon ng gera, no? And yung world as of now is naka-base talaga sa oil, no? Actually, ganyan din ang nangyari, no, during Second World War, no, yung panahon ng Hapon, no? Ginipit din ng ano ng western yung east, no, when it comes sa oil. Kaya nagalit yung member ng Axis that time, which is yung Japan. Kaya binira na nila yung US, no. So yun yung isa sa mga trigger point, no, na nangyari in the past, no, na talaga naman, no, na pwedeng maging source of war yung oil. So sa mga nagsasabi na pansamantala lang yan, may point po tayo doon, no. Pansamantala pwede, pero wag din natin alisin yung risk na maaaring magkaroon ulit ng war, no? At any time actually, no, depende sa mga leaders, no. Like si Trump, talagang aggressive siya guys, no? When it comes sa gera. At this point guys, no, 83.30 si Petron. Kung napapanood mo itong vlog ngayon, in the future, no, ngayon ay 2026, around katapusan na ng April, no, going May. So bumaba yung diesel as of now. So hindi natin sure kung yan ay ulit na tataas, no. Kasi nga, gaya ng sabi ko, yung trend nag-iiba-iba guys, no. Yan, kamukha nito guys, nagbiblink pa lang yan, pwede pa naman natin takbuhin yan, no. Di pa naman beating yan.
Kanina kasi parang mukha na siyang beating pero I think yellow, nasa gitna na tayo. Ang akin lang guys is maganda talaga na kung meron kang sariling parking, meron kang solar panel, or naka off-grid ka or hybrid man, the best na kumuha ng EV kasi wala ka nang gagastusin guys, no? So napakalaking tipid nun, no? Sana all kung may ganun kang setup. But for me, dito na tayo, no, sa magiging comment ko. This is just for me guys, no? Disclaimer lang naman. If when na inabot ka ng ganitong time, nasa crisis ka, then nakabili ka na ng dream car mo, no, SUV, let's say nakabili ka na ng Montero Sport or ng Fortuner, wise ba na na ibenta mo to at bumili ka na lang ng EV? Well, sa akin hindi wise na ibenta mo to kasi lalo magdi-depreciate dahil nga boom ang EV as of now, 'di ba? And ang hirap kasing talo-sirain or siraan ng guys sa mga EV like yung BYD, sasabihin natin walang piyesa yan, walang yan, mahirap yan, ganyan. Mahirap yan guys Lahat naman, almost lahat naman ng company nag-start sila na hindi sila kilala guys, no? Like this, no? Itong Mitsubishi, nag-start lang naman to ng war, di ba? Second World War, sila yung gumagawa ng mga tora-tora ng Japan Kaya nga yung sign nito guys parang LSE. Kasi to guys, no? Sila yung gumagawa ng mga attack airplane that time, no? Yung mga tora-tora, Mitsubishi. And now, even now, no? Kung i-google mo, no? Yung Mitsubishi heavy equipments, heavy machinery or heavy equipments is nagbibuild na sila ng mga warship guys na ibinibenta nila sa ibang bansa. So when it comes sa parting militar guys, medyo naka-into si Mitsubishi guys, no? Si Toyota hindi. So si Toyota more on kilala ng mga tito as quality, pero to talaga si Mitsubishi. Bukod sa JDM siya guys, no? War machine to na ginamit ng mga Hapon ng government. Kumbaga para silang baik, no? Para silang baik ng China, no? Parang hawak ng government. Parang ganon nung araw. And kung i-recommend ko ba na ibenta mo yung diesel mo, tapos bili ka ng guys, no? Bili ka ng EV, no? Kung ano mang EV, marami kasing EV guys, no? May VinFast, merong basta ang dami mong choice, no? May Zeekr, merong Geely, no? Marami kang pagpipilian guys, which is not bad, no? Kumbaga yung mga pagpipilian mo hindi naman pangit na brand guys, no? Kumbaga parang wow, magandang brand din naman tong Geely, parang ganon, di ba? Well, depende yan sa gusto mo at sa budget mo. Sa vlog natin, no, kung tayo guys, no, nakakapalo tayo dito, madalas ko talagang sinasabi na it's okay na bili mo yung gusto mong sasakyan, no? Kumbaga parang gusto mo yun hindi ka parang napilitan lang or parang ayaw mo lang siya. Kumbaga napilitan ka lang bilhin dahil may crisis, no? Or lagi mong i-question yung mga bagay-bagay guys, no? Like, gusto mo ba talaga yon yung sasakyan na yon, no? And I mean, nakikita mo na siya on before, then parang sasabihin mo na parang gusto ko tong kotse na to May ganun ka bang feeling guys na gusto mo ba talaga yung kotse, no? Kasi kung di mo siya gusto at parang dahil lang sa may crisis or anything, no? Parang hindi siya wise guys, no? Hindi siya wise, no? Na bibili ka lang dahil kumbaga uso or yun lang yung nakikita ko guys, no? Na dahilan. So if when hindi mo naman talaga kailangan ng EV and wala kang infrastructure
sa bahay na kumbaga in the long run, no, magme-maintain. Kasi let's say nasa condo ka guys, bawal naman maglagay ng plug-in doon, no, yung mga saksakan, or nangungupahan ka lang, or may bahay ka nga sa ano, then kailangan nag-i-stay ka rito sa Maynila. May mga ganong situation guys eh. Hindi lahat, kumbaga hindi lahat is ano, kumbaga hindi lahat ng uso or parang napapanahon is kailangan mong kunin, kasi nakadepende yan sa iyo, sa resources mo, no? At for me kung hindi pa kaya talaga ng budget at hindi akma, kahit may budget at hindi naman akma, like I said, nasa condo ka or ano, better na mag-stick ka sa decision mo na matagal mo na rin namang pinag-isipan, no? Meron tayong video guys, no, paano ways para mapapatipid, ipwen, kumbaga maraming ways eh, para kung gusto mong patipirin si Monty or si Porty or ganyan, lalo kung ano. Pero hindi kasi tipid talaga ng EV guys, no, or ng hybrid, no, kasi iba yung format ng makina nun eh. This is traditional diesel, no, na turbo, no. So ang masasabi ko lang, if kaya ng budget mo at yung infrastructure kaya ng bahay mo, akma siya sa iyo during that time, I will go for the I will go for the EV, no, or plug-in, no, yung mga PHEV, no. Bakit? Kasi syempre laki ng matitipid mo no. 8 years yung battery, bawi mo na yun guys. Before 8 years, palitan mo na ulit yung BYD mo ng bago. I'm sure pwede swap yan sa kasa. Pero kung tito ka, JDM ka, na matagal mong pinangarap yung Fortuner mo, yung Montero Sport mo, yung Terra mo, yung UX mo, or even yung Everest mo, huwag kang mag-rush na ibenta guys. Di mo na naman sure, di ba? Baka mamaya biglang bumalik ulit sa 50 plus yung diesel, di ba? So all uncertain naman talaga lahat. But then depende yan sa'yo, sa kumbaga sa magiging decision mo guys, no. And for me, kung ako lang yung tatanungin, hindi ko basta-basta ibebenta to dahil lang yung dahil lang yun nga yung, although pinag-isipan ko, pero it turned out na hindi ko basta-basta i-let go to guys. Kumbaga dahil lang sa may emergency situation, just like that. Pero kung may iba kayong naisip guys, feel free to comment below, no. Open naman tayo dito sa channel natin, Kill Drive RX, and hopefully okay kayo. Kaya naman natin to guys, no? May susurvive to, no? Sabi nga live on the prayer lang guys, no. Prayers lang lagi. And pag nagda-drive, lagi lang tayo cool-headed. Isipin natin kasi dahil yung mga jeepney ngayon, mahirap yung kita nila guys, no, dahil nga mahal yung mga diesel, no. Lagi maging malawak yung pangunawa natin. And I'll see you soon guys, no. Gawa ulit tayo ng mga vlog. Medyo na busy lang tayo. And thank you po, saan man tayo naroon. I'll see you soon. Salamat po.